So ito yung sinisiparate natin, no? At pinapalaki ho natin sila para gawin natin na dalawa yung option ko dito. Sa mahal ng bilihin ngayon sa labas, kung bumili ka ng ulam, ang gawin ko dito para sa personal na konsumo at saka yung ibibenta natin sila para sa per kilo. Dito mga nasa 17 dito, pero yung nandyan 15. Yung dalawa sinisiparate natin sa kulungan kasi binubuli po sila. So kadalasan dito yung mga manok na ito na pinapalaki natin, mga sampin to. So ito yung natitira para sa yung hindi nabili sa ating mga buyer. Okay, but actually hindi pa to mga rejika, lalo na ito mga lalaki na ito. Yan, no, malaki sila, hindi bansot. Ayan, no. Hindi ko rin siya ibibinta kung hindi siya umabot ng mga per kilo. Dapat 1 kilo siya. In 3 months mag 1 kilo naman itong sampi natin. Mostly dito mga lalaki kasi yung mga natitira sa ating buyer, ang binibili kasi nila halos mga babae kasi gusto nila mag-alaga din ng mga sampin. So yan. Pag ganitong edad, huwag mo nang pakawalan sa free range kasi nga ano sila, madali sila magkasakit. Siguro mga 3 weeks from now, 1 kilo na to sila. Yan, no? Lalaki na sampin, hindi naman bansot. Maganda naman. Ito, babae na sampin. Hindi lang maganda yung size. Kaya para siya sa mga per kilo. Yung iba na napurga ko after ay pinalabas ko na sila sa free range. So maya ipakita ko sa inyo. Pero 1 kilo na yon. Kanina bumili ako ng ulam sa labas, sobrang mahal. 60 yung serve. Kaya nagalaga tayo ng manok. Ang purpose talaga para kumita. At the same time gawin natin sila na para sa personal na konsumo. Ayan. So sila naman yung palalakihin natin. Baka bukas or this week makapagsimula na tayo magbenta ng mga per kilo. Pero once makatikim ka nitong mga sampi na ito, yung karne nila, ibang klase yung karne ng sampi native chicken. Ako nakasubukan ko na native talaga. Kasi yung iba nagsabi na yung kanilang heritage ay yung karne ay quality at lasang native. Pero iba talaga ang totoong native chicken. Yung quality at sarap ng karne, iba talaga. Na-try ko na kumain ng mga heritage na karne ng mga manok. At saka yung tulad ganito, yung pure breed na native talaga. May kaibahan talaga sa lasa. Hindi talaga natin masabi na iba talaga ang native. Although nga mas maliit nga lang sila sa mga heritage na manok. Pero sa karne, sa sobrang quality ng karne nila, ang lain ng diferensya sa ibang mga manok. So yan. Pero kita mo sila, walang mga sakit. Yan. Maganda. So sana experience ko, no, na gustong gumagaya sa atin para hindi magkasakit yung inyong mga manok. Huwag nyo silang pakawalan muna. Dito muna sila, may kulungan ka. Safety sila sa ulan at init para hindi magastos ang gamot. Mahal ang gamot sa manok. So yan. Yung iba pinakawalan ko na iba. Actually madali lang naman itong ibenta yung mga ganitong manok, sampin, ganyan. Per kilo mo to 15, napakadali lang. Actually okay yung 250 per kilo kaysa iba, makano naman yung per kilo iba. Mga maitim lahat. May natira dito, ito basilan to. Ayan, maliit.
Pero ibenta ko rin yan per kilo. So yan iba. Mga dito pinakawalan ko na yung ibang manok dito, yung nag 1 kilo na. Kasi kaya na po nila mag-survive sa ulan at init. Actually pwede naman sila pwede naman sila lagay natin doon sa ating kulungan. Pero kaso kulang tayo ng kulungan kaya pinalabas natin sila habang mainit pa. Mao din atong kuan no. Gwapo nga tig kuan. Akong amigo re. Tabang-tabang sa ako ba. Ulitaw sa ni siya. Agoy. Oh, basig mauna paghalin ang gapakaon kaysa manok. Nasagol na atong vlog ani, Tagalog Bisaya na ni bay. So yan, tulad ganyan. Ito per kilo na yan, 1 kilo. Ganyan, 1 kilo. 1 kilo, mostly 1 kilo na yung pinakawalan ko rito. Ito, medyo maliit nga tingnan pero 1 kilo na yan. Yan yung ating mga sampin. Diri boy. Ito. Ay ba katong usang pagkaon diri buta. Simula na silang dumabi no. Kasi nilagay natin yung iba rito. Maya i-update ko kayo sa sa mga sisiw natin, balik kaunti na lang. Kung maganda naman yung kiluhan sa inyong lugar, halimbawa 250 tulad sa akin, 280 ang presyo nila. Mas maganda kung hindi ka mag-purebred, kilo mo na lang. Kasi ang pag-alaga ka ng purebred, mahirap 'yon. Kasi dapat halimbawa malaki yung ating range area, yan. Pero dapat ilagay dito lahat puro sampin, walang nakahalo na basilan. Yan o, lahat yan puro sampin. Walang ibang nakahalo dapat. So ngayon ito yung update sa ating mga sisiw na natitira na lang. Yan o. So, konti na lang dito. Mga nasa mga 40 plus yung mga sisiw na nandito. Ayan. Ayan. So, konti na lang tapos nandito pa iba. Pero bukas meron tayong bagong ilagay sa hatcher. So madagdag naman ito by the next day. Ayan. Ito yung pinakalas na napugad natin. Kasi nga daming gustong bumili ng ating mga sisiw kaya naging kaunti na lang sila. Ayan. Tapos nandito yung iba. Ito yung ayan o. May siyam na lang dito. Yan, pero hindi natin ito ibibinta yung siyam. Kasi dagdag tayo ng mga babaeng manok, kulang. Na within this year, pwede na itong mangitlog siguro yung iba. I think nasa mga September, October 2026. Pwede na to. Yung siyam. Okay. So yun lang. Tapos nandito yung iba.
Talagang konti na lang yung ating mga sisiw. Dito, ayan o. Hindi ko rin to ibibinta. Ayan o. Babae. Ito isa lalaki. Tapos dito, balikan natin dito ah. Ayan. So hindi na sila gaano kadami, no? Ang ganito kasi nagbinta tayo ng mga fertile eggs, kaya hindi natin maparami yung ating mga sisiw. Okay, so far yan lang yung update sa ating manukan ngayon. Okay. Yan iba.